Good day, Kamaster! Welcome sa BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na to ay itong battery na pang Kawasaki Barako 2. Kick and start po ha. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. So, para po sa mga naka-Kawasaki Barako 2 175cc, huwag po kayong malilito kapag bibili kayo ng baterya na pang Kawasaki Barako 2 175cc na kick and starter. Ito po yon, tandaan natin. Ayan po, 12E9 4B1. Ito po ang baterya na dapat ilalagay doon na angkop o recommendable na baterya para sa Kawasaki Barako 2. 12E9 4B. Ayan po, Motolite siya. Yan siya. Ito ang itsura, ayan. So, may upper at lower naman siya. Palatandaan po yan kapag lalagay nyo na ito ng battery solution. Ayan siya, ayan. Ito po ang itsura sa battery na pang Kawasaki Barako 2 175cc kick and start. Ito po. So, sa mga nagtatanong kung may maintenance free po ba nito, wala po. Hindi pa naglabas si Motolite ng maintenance free nito. Di tubig lang po ang nilabas niya. Pero I think na maglalabas siya nito. I-update ko na lang po kayo at iba-vlog natin dito. Basta mag-subscribe lang po kayo palagi sa ating YouTube channel na BMI Motolite. Updated po kayo sa mga presyo ng baterya at sa mga sizes. Sinasabi po natin lahat dito para alam nyo po kung ano ang size na baterya para sa inyong mga motorcycle. So ito po. Ang size sa battery nito ay ito na nga po, 12E9 4B1. Ang EH or ampere nito ay 9 ampere, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. Ito yung mga baterya na maganda kasi po, pag once na wala na sa tamang level ang tubig nito, nasa lower na, dito na sa baba, pwede mo siyang dagdagan or bantuan ng distilled water. Unlike po sa mga maintenance free, kasi disposable po yung mga yun. Hindi mo na pwedeng dagdagan ng tubig. Pwede mong dagdagan, pwede sa pwede. Kaso nga lang, hindi siya recommended. Not recommendable po siya. Kasi disposable po kasi yun. Unlike dito na, gaan mo ito sa bantu-bantu ng distilled water, tatagal po sa atin ang baterya. So, alagaan po natin ang baterya kasi mahal po ang baterya. Ito ay brand new po siya. Wala pa siyang tubig. Hindi pa siya nilalagyan ng battery solution. So, ibig sabihin, wala pa siyang karga. So, ititester natin para makita nyo sa actual. Negative at positive. Ayan, kung mapapansin natin, hindi nagtuturn on ang ating battery tester. Ang tester na ito ay kusang nagtuturn on or kusang nabubuhay kapag once na kinakabit mo yung alligator na kulay pula at alligator na kulay itim sa negative at sa positive ng baterya. So kung pansinin natin, tama pong ating pagkakabit ha. Baka sabihin yung baliktad ang ating pagkakabit kaya hindi siya gumagana. Yan, tama po. Yan po ay plus po yan ha, plus sign po yan. Yan, o, kita nyo na po, saglit lang. Hindi siya na-focus, ayan, o. Plus sign po yan ha, so itong kulay pula na alligator clip ng battery analyzer, dyan po kinakabit. Ito naman sa kabila, minus po yan ha, yan. Hindi nagpo-focus ang ating camera. Pag mag-focus yan, makikita nyo na, ayan. Ayan po, minus po yan ha, yan. Wala. Minus po yan, yan. Kita nyo na, minus po yan dyan. So, itong alligator clip na kulay itim, dyan natin kinakabit. So, tama po ang ating pagkakabit ha. Yan, walang daya. So, hindi nagtuturn on ng ating battery tester. So, ibig sabihin, wala nga po talaga siyang karga. Sa kadahilanan, wala pa itong battery solution. Kasi po, tanging battery solution lang po ang magpapalakas sa baterya para ito ay magkaroon ng karga. So, ulitin ko po ha, kapag may motor kayo na Kawasaki Barako 2 kick and start, ito na po ang sizes na baterya sa inyong mga motor. 12E9 4B1, ayan po. Sana maliwanag po sa ating lahat, huwag po tayong malilito ha. Ito po na baterya, ang angkop o recommendable doon sa inyong mga motor. Ayan. So, Motolite po, ayan, branded. Ayan. So, may kwarto-kwarto pa ito ha. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6 na kwarto. 6 din na takip. Kulay dilaw ang kanyang takip. Ayan. So, ang paglagay dito, hanggang diyan lang po sa upper level dyan. Itong guhit na to yan. Kung lalagpas mo ng kaunti, okay lang, mga gayaan lang. Huwag nyo na po ipaabot dito sa kulay itim na ito kasi puno na po yan. Malulunod ang baterya para mag-grounded siya. Subok ko na po. At dito naman sa lower, pag bumaba na yung tubig dito na sa itim na to at saka dito sa puti, pupunta na sa pula, pababa na ng pababa, dagdagan nyo na po ng distilled water. Huwag nyo na po hintayin na maubusan ito ng tubig kasi po pag once na naubusan ito ng tubig, mababawasan ang kanyang lifespan. Imbis na umabot ito ng 4 years, 3 years or 2 years na lang po, unti-unting mababawasan ang kanyang lifespan. Kasi nga po, pagka hindi natin maagapan agad na madadagdagan ng distilled water. Ayan po. So yun lang, sana nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Paki-share na rin sa inyong mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!